Para sa akin naman, pati ba naman mga bata, mga nadamay na, pati... Napabuntong hininga na lamang si Senator Robin Padilla nang maalala ang sinapit ng mga miyembro at manggagawa ng The Kingdom of Jesus Christ nang salakayin ng mga operatiba ng PNP CIDG at Special Action Forces ang religious compounds nito sa Davao City at Sarangani Province. Hunyo 10, 2024. Araw na hindi malilimutan ng lahat ng kasapi ng KOJC dahil sa kalupitan ng mga pulis sa paghahain ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Hanggang ngayon, marami sa mga nakasaksi sa PNP operation ang nakararanas pa rin ng matinding trauma at pagkabalisa. Kabilang na rito ang mga batang ayaw magpaiwan sa bahay sa takot na lumusob uli ang mga pulis. Kaya para kay Senator Padilla, masamang imahe ang dulot ng operasyon sa mga Pilipino, lalo na sa international community. Sinabi ko na hindi magiging maganda para sa mata ng mga Pilipino at ng mga dayuhan na makita na meron tayong ganitong klaseng enforcement sa loob ng simbahan. Bilang Muslim na lingkod bayan, masakit para sa senador na makitang nalalapastangan ang mga bahay-sambahan dahil tulad sa kanilang kultura sa Islam, sagrado ang mga lugar kung saan sila nagdarasal. Medyo yun, para sa akin masakit sa mata yun. Hindi yun dapat nangyayari. Lalo na at nakita natin na mga naka-combat. Gusto naman ni Senator Padilla na dalhin sa Senado ang investigasyon sa nangyaring PNP operation sa KOJC Religious Compound sa Davao City. Inaatasan nito ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Ronald De La Rosa na mag-imbestiga in aid of legislation. Pag-usapan lang. Wala naman akong gustong awayin eh. Ako lang gusto ko pag-usapan natin. Ba't nangyari to? Nauna ng komisyon ng mga abogado ng KOJC kung gagawin ba ng PNP ang marahas sa operasyon sa ibang simbahan tulad ng sa Katoliko at mga Muslim. Sa dito ni Padilla, sana sa usapin na to, ihiwalay natin ang simbahan. Respetuhin natin yung simbahan. Kung ang problema natin, kung kumbaga, ang issue ng gobyerno ay si Pastor Apollo Kibuloy ang issue natin. Hindi yung buong kingdom. Yun ako na nabigla. Sa panahon ngayon na maraming problema ang bayan, hinimok ng senador ang administrasyon na ituon na lamang ang tensyon sa mas malalaking hamon at timukin ng publiko na sumuporta sa gobyerno sa halip na gumawa ng mga aksyon na makakawatak-watak sa mga Pilipino. Parang hindi ito yung panahon. Meron tayong pinagdadaanan sa external problem natin. Dapat sa internal wala tayong ganito. Wala tayong ganito, mga kababayan. Dapat sa mga kababayan natin, dapat okay tayo. Doon tayo maging unang okay sa kababayan natin. Ayun. Mga kababayan, atong hayan po ninyo ang naging masentimiento na paghahayag ni Senator Robin Hood Padilla. Tama po yun. Though he may not be from Davao City or Davao Region, yung kanyang saloobin ay nasasaktan siya bilang senador ng bayan na nakikita niya na ang gumagawa ng karahasan, pang-aatake, pananakit, pagwasak sa mga properties, more so that this involves the worship compound, prayer mountain, and spiritual and faith sanctuary ng Kingdom of Jesus Christ na pati mga bata at kababaihan sinaktan at sinalanta ng karahasan ng Philippine National Police ay nagsasalita at naghahayag ng kanyang hindi niya matanggap na ganito ang kondukta at mga pagtrato ng pulis laban sa mga religious members and organization ng Kingdom of Jesus Christ. Peter, your reaction to that statement of Senator Robin Hood Padilla? Alam mo ka, Eric, napanood ko yung interview dun sa isang abogado ng KOJC, I think her name is Attorney Fuentes, Dayna Tolentino Puentes. Yes, correct, Tama yung sinabi niya Kung ito ay ginawa halimbawa sa isang Carmelite convent, sa isang Catholic institution, natatandaan ko ka, Eric, Alam mo, even kahit na ma-monitor siguro ng Armed Forces, ng PNP, na nagmi-meeting ang Politburo ng Communist Party of the Philippines sa isang sanctuaryo
Catholic, ng isang Catholic institution, lalo na yung mga Carmelites, yung mga ganyan, hindi re-raid din ng PNP yan. Sapagkat, bukod sa nasa constitution yan, takot silang mag-raid ng mga simbahan, ng mga konbento, ng mga Katoliko. At bakit nga, Kapit? Precisely. Napakagandang tanong yan. Bakit? Bakit nga itong KOJC, ang hinahanap nila ay si Pastor Kibuloy. Okay, nandun na yun. May warrant of arrest, hinahanap nila. Bakit kinakailangan taratuhin nila ang paghahanap? Parang naghahanap sila ng terorista. Ha? Hindi naman terorista yan. Nakatulong po natin yan sa pagsugpo ng terorismo. Ang KOJC ay bahagi ng pagsugpo ng gobyerno sa terorismo. Specifically sa Communist Party of the Philippines. Tama. Diyan sa New People's Army na yan. Bakit yung ginawa ninyong paghahanap kay Pastor Kibuloy, bakit ang pagpapatupad ninyo ng warrant of arrest ay parang masahol pa kayo sa naghahanap kayo ng 200 terorista, armed terrorist. At napapanood natin na hanggang ngayon ay may napakatindi ng dinaranas na trauma ng mga bata, no? Tama. Ngayon sa Philippine National Police, sa pamunuan ng PNP, no, well, we'll take it positively. Paganda na yung ginawa ninyo, no? Yung initial move ninyo na inyong pinalitan yung regional director ng PNP diyan sa Davao. region diyan sa Davao, ano? Magaling naman at ang ipinalit nyo yan ay isang disente. Ang pagkakaalam namin ay isang disenteng Officer. A gentleman, an officer and a gentleman, ano? In the person of General Nick Torre, no? Pero gayon pa man, ang nakakapagtaka at ang nakakabinging katahimikan ang hindi pagpapaliwanag ng presidente. Yun, isa yun. Bakit po? Ako sana ay ayaw kong umayon dun sa usap-usapan na yung nangyari na yan ay utos mismo ng presidente. No? Naghihintay pa tayo ng kung ano sasabihin ng presidente at maging ang Chief PNP. Hindi ko alam kung... Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita, no? Pinapaubaya niya sa mga spokesperson, ano? Na, hindi rin naman ayos ang kanilang mga pagpapaliwanag, ano ha? So, ano ho ito? Dapat bigyan ng address ito. At inuulit ko, no? Napakasama. No? Hindi lang nakakalungkot. Mali yung inyong ginawa. Sapagkat ang KOJC at si Pastor Kibuloy ay nakatulong ng pamahalaan sa pagsugpo sa terorismo dito sa Claro. Pilipinas.